Kwentong Bayan. Magandang araw mga kabayan, itong video na to ay para dun sa nagtatanong. Sa haplas, 100 ml na langis, ito yung panghilot lang. Langis na panghilot. Lalagyan natin ng ilaw para mas makita niyo mga kabayan. Yung di kasi naintindihan last time, ito yung langis panghilot lang. Iba siya dun sa lana. Kasi yung lana may iba't ibang uri ng laman, mga mutya, iba't ibang sangkap para magkabisa, pangontra sa mga nilalang. Ito naman may basbas din ito, konsagradong langis. Ito yung ginagamit pang hilot. Kung nagpapahilot kayo dun sa may mga pilay, kung yung amoy nun, yung amoy nyog, eto, gawa to sa ganun. Ginagamit ng mga nanghihilot sa may pilay. Syempre may San Benito din to mga kabayan. Yan siya, 100 ml. Ang pangalan nito ay Haplas. Sa lahat ng interesado, mag-message lang. Kasi iilan lang yung stocks na meron ako. 3 na lang yata to. And matagal pa yung susunod na batch. Ito siya, mga kabayan, para mas makita nyo. Yan, sa mga interesado, mag-message lang. Or kung gusto nyo magpa-reserve, message lang mga kabayan. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tado. Taong 1963, Cebu. Lumaki si Tado sa hirap ng buhay. Mula na mambabae ang ama at iniwan sila. Si Tado na ang nagbanat ng buto gamit ang minanang pangbukirin sa mga magulang ng ina. Habang si Nanay Guray naman, nagkaroon ng sakit na hindi mahanapan ng lunas ng kahit sinong albularyo. Ano po ba talagang sakit ni Nanay Lolo Ime? Tanong ni Tado. Pasensya na, Tado. Kahit ako, hindi ko rin matukoy kung ano talagang sakit ng nanay mo eh. Tugon ni Lolo Ime. Kilalang albularyo sa baryo. Tinuturing na pangalawang ama ni Tado. Kaya sa murang edad, nagsilbing padre de pamilya si Tado kay Nanay Guray at dalawang kapatid na sina Carlo at Mayeng. Patawarin mo ako anak ha. Wala akong magawa para matulungan ka. Wika ni Nanay Guray. Ayos lang po, Tunay. Basta magpagaling lang po kayo para po makapamasyal tayo sa bayan. Tugon ni Tado. Hindi man niya pinapakita sa pamilya, pero halos maiyak na si Tado sa sobrang hirap ng sitwasyon. Hindi rin niya matanggap ang nangyari sa pamilya. Halos araw-araw itong umiinom at natutong manigarilyo. Pero hindi naman hinahayaan ni Tado na magutom ang pamilya. Palagi niyang sinasabi na hindi siya tutulad sa amang babaero. Hindi ko kayo papabayaan, Mayeng at Carlo. Nandito lang palagi si Kuya. Wika ni Tado. Nagpasalamat ang kapatid at sinabing mahal nila ang kuya. Mahal ko din kayo, lalo na si Nanay. Lumipas ang ilang buwan. Wala pa ring balita sa ama. Wala ding pagbabago sa lagay ng ina. Patuloy lang ito sa pagpayat at panghihina. Isang araw, umuwi muna si Tado para maghapunan. Pagbukas ng pinto, hindi to makagalaw nang makita si Nanay Guray. Nakahandusay sa sahig. Sumusuka ng dugo habang kalong ni Mayeng at Carlo. Nay! Nay Mayeng! Ano nangyari kay Nanay? Wika ni Tado. Halos maiyak si Tado noon. Pero hindi pa rin niya pinapakita sa pamilya ang hirap na nararamdaman. Sa isip niya, siya na lang ang pinagkukunan ng lakas ng pamilya. Hindi ito pwedeng magpakita ng kahit anong kahinaan.
Dahil sa sobrang pagkadesperado, pumunta siya kay Lolo Ime. Nang matapos sa maghapong pagtatanim ng kamote, kaagad naganda si Tado para puntahan ng matanda. Naabutan niya itong nagbabasa ng itim na libro. Nagulat naman ang matanda sa biglaang pagdating ng binata. O Tado, bakit nandito ka? Tanong ni Lolo Ime, sabay sarado ng libro. Hindi ko na kayang makita si nanay na nahihirapan eh. Kailangan ko na pong gumawa ng paraan. Tugon ni Tado habang namumugto ang mga mata. Hanggang sa hindi na napigilan ni Tado, bumuhos na ang luha nito. Humagulgol ang binata at sinabi sa albularyo na nais niyang mapagaling ang ina kahit sa anong paraan. Pinakalma ni Lolo Ime si Tado. Hinimas nito ang likod ng binata. Matagal ko na sanang gustong sabihin eh. Pero oo, tutulungan kitang malunasan ang sakit ng nanay mo. Wika ni Lolo Ime. Po, paano po? Kahit ano po gagawin ko, mapagaling lang po si nanay. Tanong ni Tado. Mamayang gabi, kailangan nating pumunta sa gubat. Para saan naman po? Ano pong gagawin natin dun? Ay naku, wag ng puro tanong. Basta ito ang sasabihin ko sa'yo. Ihanda mo ang sarili mo sa mahabang paglalakbay. Hindi na nakapagsalita si Tado. Tumangulang ito bilang pagsang-ayon sa matanda. Hanggang sa sumapit ang tinakdang oras na sinabi ni Lolo Ime. Ilang sandali pa umalis na sila sa bahay ng matanda. Habang naglalakbay sa masukal na gubat, pinaliwanag ni Lolo Ime ang bagay na makapagpapagaling sa ina. Pero ayon sa albularyo, meron lang si Tado na isang pagkakataon para kunin ito. Nandito na tayo. Diyan sa parteng yan ng gubat. Diyan ka mag-aantay. Wika ni Lolo Ime. Sige Polo, malaki po ang tiwala ko sa inyo. At saka, para din po to kay nanay. Tugon ni Tado. Maraming salamat sa tiwala mo, iho. O siya, magsiga ka muna banda roon para hindi tayo ginawin. Sige po Lolo, pero bakit pala tayo nandito? Sobrang lamig tapos mahamog pa. At saka, grabe, ang ginaw. Iho, sa ganitong lugar, lumalabas ang mahiwagang mutya. Nagulat ang binata sa sinabi ng matanda. Magtatanong pa sana ito. Pero bigla namang tumahimik si Lolo Ime. Binuksan ng matanda ang itim na libro. Kasabay ng pag-usal ng proteksyon sa kanila. Hanggang sa nakaramdam ang dalawa ng senyales na merong mutya sa paligid. Mas lalong lumabig ang lugar at sumama ang panahon. Lumakas ang ulan, kaya hindi nagtagal ay naapula din ang ginawang apoy ni Tado. Sige na, iho. Oras na! Teka, ano pong gagawin ko? Malakas po yung ulan eh. Hindi din ako makakita masyado dahil sa hamog. Mag-intay ka. Dahil ikaw lang ang dapat makakuha ng mutya na yon para mapasunod mo. Sa hindi kalayo ang parte ng gubat, nakita ng dalawa na tila may mga gumagalaw na hindi matukoy na bagay. Dito nila nasaksihan ang pagtubo ng mga kabote. Tumutubo lang ito sa mahamog at malamig na parte ng gubat. Yang mga yan ang sinasabi ko sa'yo, Tado. Mga kabute. Wika ni Lolo Ime. Napakamot naman sa ulo si Tado. Tila hindi ito makapaniwala sa sinabi ng matanda.
Oo, Tado. Pero hindi ang mga to ang kailangan mong kunin, kundi ang makinang nauri. Ang tawag dyan ay mutya ng uhong. Isang makapangyarihang kabute na pinaniniwala ang nakakagamot ng kahit anong karamdaman. O siya, sige, hanapin mo. Wika ni Lolo Ime. Opo, Lo. Hanapin ko po. Mapagaling lang po si nanay. Tugon ni Tado. Nagpursige si Tado na matuntun ito. Pero ang mas lalong nagpahirap sa paghahanap, ang malakas na kulog at kidlat na maaaring tumama sa kanya. Lo, natatakot po ako eh. Tulungan niyo ko. Ay nako, kaya mo na yan, Tado. Nasa likod mo lang ako. Dahil sa takot, nanginginig ang mga tuhod ni Tado. Pero porsigido siyang mahanap ang mutya. Hindi inaasahan ni Tado na hindi lang pala sila ang naghahanap dito, kung hindi mga elemento at nilalang na gustong mapasakamay ang mutya. Hindi lang tayo ang nandito. Hindi lang tayo ang gustong makakuha ng mutya. Maraming mga aswang at iba't ibang uri ng nilalag. Wika ni Lolo Ime. Sa huni ng mga nilalang, sobrang natakot ang binata. Hindi sukat akalaing ganito ang kahihinatnan. Ilang beses siyang nilapitan ng mga nilalang, pero hindi siya nagpatinag. Nakakarinig siya ng boses sa iba't ibang parte ng kagubatan. Huwag mo nang subukan, iyo. Mapapahamak ka lang. Wika ng boses. Kami ang makakakuha ng hinahanap mo. Hindi ikaw. Isang tao. Sige lang. Subukan niyong lumapit sa akin. Ipapalano ko sa inyo yung hawak kong pangontra. Wika ni Tado. Baon ng binata ang isang uri ng pulbura na ibinigay ni Lolo Ime. Kaya siguradong hindi siya malalapitan ng mga nilalang. Ilang sandali pa ay kumidlat ng napakalakas. Tumama ito sa isang parte ng kagubatan. Ito na ang pinakahinihintay niya. Sumulpot ang kakaibang uri ng kabote. Pabilog ang itsura. Lumiliwanag ito sa buong lugar. Naramdaman din ng binata ang pagkilos ng mga nilalang sa paligid. Na tila ba sabik na sabik ang mga ito na makuha ang mutya. Pero habang nagkakagulo ang dalawa, nilapitan na ni Tado ang mutya ng uhong. Buong tapang niya itong tinakbo. Napasigaw pa ang mga nilalang, pero huli na ang lahat. Nakuha na ni Tado ang mutya. Sa wakas, magagamot ko na yung nanay ko. Maraming salamat sa mutya ng uhong. Wika ni Tado. Habang nakatitig sa nagliliwanag na bagay, hindi niya namalayang hawak na ng mga nilalang si Lolo Ime. Ikaw ang magpasya. Ano ang mas mahalaga sa'yo? Yang mutyang hawak mo o itong matanda? Wika ng nilalang. Sige na, Tado. Tumakas ka na. Gamitin mo ang nakuha mo. Iligtas mo ang sarili mo. Wika ni Lolo Ime habang hawak ng nilalang. May kung anong naramdaman si Tado sa kanyang katawan. May kakaibang init ang hawak na mutya. Para bang may mga salita na kusang pumapasok sa kanyang isipan. Sinubukan niyang gamitin ang mutyang hawak. Pumikit si Tado. Inusalang mga salitang pumapasok sa kanyang isipan. Nag-iba ang pakiramdam sa buong lugar. Mas lalong lumakas ang mga kidlat. Nang mapansin ito ng mga nilalang, tuluyan silang umalis sa lugar kasama si Lolo Ime. Sinabing papakawalan lang nila ang matanda.
kung handa na si Tado na ibigay ang mutya. Ang huling sinabi ni Lolo Imes sa kanya, wag na wag ibibigay ang bagay kahit buhay niya ang maging kapalit. Hindi sumuko si Tado sa pagligtas sa matanda. Hinanap niya kung nasaan ang mga ito. Hanggang sa mapadpad siya sa isang lungga. Doon nag-aantay sa kanya ang mga nilalang. Tumambad sa harapan niya ang iba't ibang uri ng nilalang. Halos kasing laki ng puno ang mga ito. Maging ang kanilang balat ay kapareho din ng sa puno. Ibigay mo sa akin yan, kutong lupa. Kung ayaw mong mamatay kayong dalawa. Wika ng isang nilalang. Ito lang ang susi para gumaling ang nanay ko. Kaya hindi ko to ibibigay sa inyo. Wika ni Tado. Napatingin ang binata sa hawak na mutya. Binulungan niya ito na iligtas siya sa anumang kapamakan laban sa mga nilalang na nag-aabang sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakarinig siya ng boses sa isipan. Huwag kang mag-alala. Sundin mo ang daloy ng iyong katawan. Huwag kang mag-alinlangan. Wika ng boses. Kagad niyang ginawa ang sinabi nito. Kasabay ng pagkulog sa buong lugar, may kung anong puwersa ang namumuo sa kamay ni Tado. Kinuha niya ang pagkakataon upang gamitin ang enerhiyang ito. Walang pagdadalawang isip na sinugod ang mga nilalang. Nang makita ito ng mga nilalang at elemento, bahagya silang napaatras. O ano? Nasaan yung yabang nyo? Halika kayo dito! Alam ng mga elemento at nilalang ang nagaganap. Si Tado ang pinili ng mutya. Unti-unti na itong tinatanggap ng kanyang katawan. Kaso nga lang hindi pa rin nagpapigil ang mga nilalang. Lahat sila ay sabay-sabay na sumugod kay Tado. Sa bawat paglapit sa kanya ng mga nilalang, isa-isang tumatalsik ang mga ito. Yung iba ay natutumba sa lupa at hindi na nakakatayo pa. Samantalang yung iba naman, nagkakandabali ang mga buto. Kumikinang at lumiliwanag ang buong katawan ng binata. Kahit alam na ng mga nilalang ang kahihinatnan, hindi pa rin sila sumuko sa pagpatay kay Tado. Kaso nga lang kahit gaano sila karami, hindi nagpatinag ang binata. Paulit-ulit na sinalo ang mga atake nila at walang pagdadalawang isip na saktan ang mga nilalang. Sige lang, lumapit lang kayo hanggat gusto nyo. Hindi pa ako pinagpapawisan. Wika ni Tado, ngunit napahinto siya nang marinig ang isang nilalang. Kung hindi man namin sa'yo makuha ang mutya, pero sigurado ko, may makukuha kaming isang mahalagang bagay sa'yo. Wika ng nilalang. Bumuelo ito ng pagpatay sa matanda. Isang malakas na bigwas ang ginawa ng nilalang, dahilan para mawalan ng malay si Lolo Ime. Masarap bang makita, iyo, na mahirapan ang mahal mo sa buhay? Huwag kang mag-alala. Mas masarap makita kapag naghiwalay ang ulo niya sa katawan niya. Wika ng nilalang. Makikita sa mukha ni Tado ang panggigigil. Ibigay mo sa akin ang mutya. Hindi ko tutuluyan ang matandang to. Simple lang ang gagawin mo. Kaya huwag kang magdalawang isip. Wika ng nilalang. Imbes na ibigay ang gusto nito, biglang nanginig ang buong katawan ng nilalang. Yan ang nababagay sa'yo. Tugon ni Tado.
Anong ginawa mo sa akin? Ito ang mga huling salita na sinabi ng nilalang bago unti-unting humiwalay ang ulo niya sa katawan. Dahil sa nangyari, nag-atrasan ang iba pang mga nilalang. Nailigtas niya si Lolo Ime. Lolo, Lolo, gumising po kayo. Umalis na tayo dito. Wika nito. Bago tuluyang mawala ang mga nilalang, tumigil ang isa sa kanila at tinitigan si Tado. Ramdam niya kung ano ang ibig sabihin ng tingin nito. Anumang oras, babalikan siya ng nilalang. Subukan niyo lang. Sa oras na makita ko kayo uli, kung ano ang nangyari sa mga kasama niyo, yun din ang mangyayari sa inyo. Wika ni Tado. Hanggang sa napansin niya si Lolo Ime. Tila ba nagbabago ang kulay ng balat nito. Binaon ng nilalang ang kanyang kuko. Kumakalat na ang lason sa kanyang katawan. Muli niyang narinig ang boses ng gabay. Gamitin daw ang mutya ng uhong. Pataka nagdagta ang sugat ni Lolo Ime. Matapos magawa ang sinabi ng gabay, unti-unting naghilom ang sugat ng matanda. Maging ang kulay ng kanyang balat, nagbalik sa normal. Nang dahil sa kaganapan, masayang naglakad pauwi ng tahanan si Tado kasama ang matanda. Pagkarating, malagim na balita ang natuklasan ni Tado sa mga kapatid. Anong nangyari sa inyong dalawa? Mayeng, Carlo, magsalita kayo. Nasaan si nanay? Wika ni Tado. Patay na ang kanyang ina. Nang makitang wala ng buhay ang katawan ni Nanay Guray, humagulgol sa pag-iyak ang binata. Sinubukan ng binatilyong patakan ng dagta ng mutya ng uhong ang maninigas na katawan ng ina. Pero hindi na ito nagkabisa. Tama na, Tado. Huli na. Wala na ang nanay mo. Wika ni Lolo Ime. Kasabay ng maigpit na pagyakap kay Tado. Napuno ng kalungkutan ang buong tahanan. Nang mga oras na yon, tuluyan na silang naging ulilang lubos. Wala ng mga magulang. Huwag kang mag-alala, Guray. Kukup-kupin ko ang mga anak mo. Ituturing ko silang tunay na anak. Wika ni Lolo Ime. Kahit anong lakas ng mutya ng uhong at kayang gumamot sa sakit o karamdaman, hindi na nito napigilan ang kapalaran. Pasensya na po na kung nahuli ako ng dating. Pero dahil po sa nangyari sa inyo, isa lang po ang natandaan ko. Kung ano man ang nakuha kong lakas, gagamitin ko ito upang makatulong sa ibang tao. Hindi ko po hahayaan na masayang ang inyong kamatayan. Ito po magsisilbing gabay sa akin para magpatuloy sa araw-araw. Hindi ako magdadalawang isip na tumulong sa iba. Hindi ako magdadalawang isip na tulungan ang mga taong nangangailangan, lalong-lalo na kung kapos sila sa pangangailangan. Konting opinion para sa kwento. Nakakalungkot lang no dahil hindi siya umabot eh. Pero kagaya nga ng nasabi sa kwento, parang kapalaran na talaga yung mamatay yung nanay niya eh. Kumbaga, ito yung naging daan para mapunta siya kung ano ba yung tawag sa kanya. At ito yung tumulong sa mga tao gamit ng nakuha niyang mutya. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Paalam. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Tatay Magno. Taong 2003.
probinsya ng Samar. Tay, mukhang pagod na po kayo ah. Sa tingin ko po, oras na para tumigil kayo sa ginagawa nyo. May mga trabaho naman kaming apat eh. Kaya ka na po namin buhayin. May edad na po kayo eh. Ito na ang oras namin para alagaan naman kayo. Wika ng anak na si Kanor. Oo nga tay, tama si kuya. Tama na po yung pagbabantay niyo sa mga patay. Ayaw namin nakikita ka na halos makuba na sa sementeryo. Dagdag ng isa pa na si Jomar. Mga anak, alam ko naman yon. Yung ibang kapatid niyo, araw-araw din akong tinatawagan. Sinasabing tumigil na ako. Pero malakas pa naman ako at kaya ko pa ang ginagawa ko. Ilang dekada na akong andoon. Mahirap namang kalimutan ang nakasanayan. Tsaka mga anak, mahal ko ang trabaho ko. Halos ito na ang bumuhay sa atin. Doon ko din kinuha ang pagpapaaral sa inyo. Pero hayaan niyo, sasabihin ko na kagad sa inyo kapag hindi ko na kaya. Pero sa ngayon, sige na't magmadali na kayong dalawa. Tanghali na, mahuhuli na kayo sa trabaho. Tugon ni Tatay Magno. Nagkatinginan ang magkapatid. Tahimik nilang tinapos ang almusal. Alam na nilang hindi talaga papayag ang ama sa nais. Pero gayon pa man, hindi nila maiwasang mag-alala sa kondisyon ni Tatay Magno. Palagi nilang inaalala na masyado ng matanda ang ama para magtrabaho. Tagalinis, tagabantay at tagaayos ng sementeryo ang gawain ni Tatay Magno. Minsan, malaki ang kinikita dahil may mga nagpapahukay sa kanya ng bangkay at nagpapagawa ng maayos na himlayan sa minamahal. Sa sobrang dami ng mga namamatay taon-taon, kailangan niyang ayusin ang pagkakahanay ng mga nitsyo. Ayon sa taon kung kailan pumanaw ang nakalibing. Sa ilang taon na pagiging sepulturero, halos memoryado niya lahat ng nitsyong naroon. Naiintindihan ni Tatay Magno ang mga anak. Nais na itong tumigil na siya dahil sa sobrang pag-aalala. Pero para sa kanya, buhay na niya ang pagiging sepulturero. Matapos kumain, may isang mensahero na nagdala ng liham na mula pa sa taong nakikisuyo sa kanya para hanapin kung saan naroon ang libingan ng isang nagngangalang Aurelio. Ayon sa sulat, nakikiusap itong hanapin ang nitsyo at kung pwede ay hukayin sa araw ng Biyernes. Dagdag pa sa sulat, kailangang mailagay ang bangkay sa itim na telang ipapadala sa kanya. Napakunot ang noo ni Tatay Magno. Napapaisip dahil tila kakaiba ang laman ng sulat. Ayon sa kanya, hindi naman yon ang unang beses na maghuhukay ng bangkay. Kaso ang nakakapagtaka, bakit kailangan pang ilagay si itim na tela? Ayos lang po ba kayo, Tay? Mukhang natahimik ka na dyan sa hawak mong sulat ah. Ano po bang laman? Jomar, sabay na tayo ah. Magbabaong ka ba? Tanong ni Kanor. Wala naman anak. Trabaho lang. O siya sige, magbaon na kayong dalawa. Mamaya baka hindi ako makauwi kagad. May kailangan pa kasi ako asikasuhin. Tugon ni Tatay Magno. Tay, trabaho lang ah. Baka mamaya, didiretso ko na naman sa kaibigan mong pinaglihi sa Syoktong. Ibang klaseng tao yun si Mang Juan eh. May nalalaman pang mga anting-anting. Totoo kaya yun, Tay? Sa ilang taon yung magkasama, hindi ka ba nagtataka? Di wala nga yung bahay eh. Kahit pamilya wala din. Paano po siya nabubuhay, Tay? Tanong ni Kanor. Hindi ko din masasagot yan, anak. Sa tagal naming magkasama, hindi niya ako dinala sa bahay nila. O kaya makilala man lang ang pamilya niya. Pero alam niyo namang malaki ang naitutulong ni Juan sa trabaho ko. Kahit ganun siya, hindi natin pwedeng husgahan.
Kung saan masaya si Juan, hayaan na lang natin. Kahit minsan, kahit ako naiisip na may tililing. Natigil sa pagsasalita si Tatay Magno. Dumating si Juan. May bitbit itong sako at panghukay sa lupa. Magandang umaga sa inyong lahat. Paring Magno, baka may kape ka dyan. Pwede ba munang makitimpla? Pasensya na. Hindi ako nakainit ng tubig. Wala akong panggatong dahil malakas ang ulan mula pa kagabi. Bungad ni Juan. Halika't makapag-almusal ka na muna. Tapos na kami. Yung mga anak ko, papasok na din to sa trabaho. Siya nga pala, Juan. Alam mo ba kung nasaan ang nicho ni Aurelio? Samahan mo nga ako sa Piernes. Pinapahukay yung nicho niya eh. Kaso hindi ko din alam kung saan galing ang sulat. Tugon ni Tatay Magno. Natahimik si Juan at hindi muna tumugon kay Tatay Magno. Dumiretso lang ito sa mesa kung saan nakiupo katabi ng kaibigan. Inabutan na ni Tatay Magno ng baso si Juan. Umalis na ng tahanan ang dalawang anak ni Tatay Magno. Matapos makapagtimpla ng kape, marahang humigop si Juan at bumuntong hininga. Kailangan mo ba talagang tanggapin ang trabaho, Magno? Oo naman. Kilala ko yung sinasabi mo. Siya yung nilibing noong nakaraang araw lang. Sa pagkakaalam ko, marami ang nagkaka-interes sa bangkay niya. Dahil ayon sa balitang may anting-anting si Aurelio, inilagay ng anak niya sa kabaong niya. Pero ni isa sa mga ito, hindi tumanggap ng kahit anong pamana na mula sa matandang antingero. Wika ni Juan. Ano bang ibig mong sabihin? Nakaraang araw lang. Yung nilibing na wala man lang bendisyon ng pare. Akala ko nagpakamatay yon. Kaya nga walang bendisyon na naganap eh. Tsaka tignan mo tong sulat. Walang address na nagpadala. Hindi man lang nagpakilala. Ano sa tingin mo, Juan? Itutuloy ko ba ito? Tanong ni Tatay Magno. Kung ako sa'yo, huwag mo na lang pansinin. Baka madamay pa ang pamilya mo sa gulong yan. Tsaka hayaan mo sila mismo ang personal na makiusap sa'yo. Abay, huwag nilang dadaanin sa sulat. Sobrang tagal na natin sa trabaho. Ngayon lang tayo nakaranas na bigyan ng sulat na ganyan. O siya, sige. Maaga tayo ngayon. Sigurado kung marami na naman tayong tatambakan na taayusin. Napakalakas ba naman ng ulan kagabi? Tugon ni Juan. Napaisip si Tatay Magno. May punto ang mga sinasabi ni Juan. Kaya tinabi na lang niya ang sulat. Ilang sandali pa ang lumipas. Naghanda na ang dalawa papasok ng trabaho. Hindi naman kalayuan sa lugar ang sementeryo. Kaya mas madali sa kanila ang ginagawa. Nagbitbit na din si Tatay Magno ng pala at mga kagamitan sa paglilinis. Bago magtanghali, halos tapos na ang dalawa sa pag-iikot. May iilang mga nicho na kailangan nilang tanggalan ng mga damo. Meron ding tatabunan ng lupa. Makalipas ang ilang sandali, may namataan sila na iilang tao. Nakuha ng mga ito ang pansin ng dalawa. Dahil nakasuot sila ng itim na sotana. Sobrang init na mga panahong yun, kaya hindi maiwasan ng magkaibigan na magtaka. Tara na, huwag na nating pansinin. Baka Natigil si Juan sa pagsasalita nang may lumapit sa kanilang tao. Kayo ba ang tagabantay ng lugar? Maaari niyo bang ituro kung saan ang puntod ni Aurelio? Tanong ni Barog. Oo, kami nga. Aurelio, sa dami ng nicho abay, meron ding magkakatulad ng apelyido. Pwede ba malaman ang buong pangalan ng hinahanap niyo? Pasensya na. Tugon ni Juan.
Hanggang sa nakaramdam ng kakaiba si Juan. Napakunot ang noo habang tumitingala sa langit. Dumilim ang kalangitan. Napaisip pa si Juan na muli na namang uulan. Nang napalingon si Juan kay Tatay Magno, nagtanong ito kung may bagyo bang paparating ng araw na yon. Pero umiling si Tatay Magno. Napatingin doon sa taong kaharap ni Juan. Ano? Bagyo baka mo? Abay, yan ang hindi ko din alam. Baka sila alam nila. Nakasuot sila ng satana eh. Wika ni Tatay Magno. Mukhang wala namang padating na bagyo. Pero kung gusto niyo ng unos, baka kaya namin ibigay yun sa inyo. Muling wika ng lalaki. Bigla nitong tinaas ang kamay. Tila magsasagawa ng hudyat. Nakaramdam ng kakaiba si Juan kaya kaagad niyang binalaan ng tao. Nako, hindi na naman ako makakairit ng pangkape mamaya kung uulan. Salamat na lang Barog. Tama ba? Tsaka marami pang tubig ang bahay ko. Kaya pakiusap. Itigil mo na yung pagkumpas mo. Wika ni Juan. Ramdam niya ang hindi magandang presensya ni Barog. Pag-angat pa lang ng ulo nito, alam niyang hindi tao ang kaharap. Bigla namang naalarma si Tatay Magno nang makita ang mukha ng kaibigan. Sa tagal nilang magkasama, kabisado niya ang ugali ni Juan. Inawat niya ito at nanghingi ng pasensya kay Barog. Ayos lang ako. Pero ewan ko lang kung maayos ba ang pag-iisip nito eh. Hindi naman mainitin ang ulo ko. Pero nawawala ako sa katinoan kapag may kaharap akong aswang. Wika ni Juan. Sa ngayon, palalampasin namin ang tagpong to. Pero sa susunod, wika ni Barog. Tumawa ito ng malakas at nang matapos, tumitig ito ng masama sa dalawa. Kasabay ng pagtalikod ni Barog, muli nitong binalik sa pagkatalukbong ang sutana. Ano bang problema? Mukhang nagkakainitan na kayo eh. Oy Juan, umiral na naman bayang. Natigil si Tatay Magno sa pagsasalita nang biglang magsalita si Juan. Pare, aswang yon. Hindi lang siya basta aswang. Kailangan natin ng iba yung pag-iingat. Pwedeng madamay ang pamilya mo kapag nagkataon. Sabat ni Juan. Sa tagal natin nagtatrabaho dito, ngayon lang yan nangyari. Tsaka madadamay. Ano bang sinasabi mo, Juan? Tara na nga. Hapon at hindi pa tayo nagtatanghalian. Sumama ka na lang sa bahay. Doon na tayo kumain. Tugon ni Tatay Magno. Niligpit nila ang mga gamit at kaagad nang umalis sa lugar. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Tatay Magno na magtaka kung saan dumaan ang mga taong nakasutana. Iisa lang ang labasan ng sementeryo, pero ni hindi man lang nila nakitang lumabas ang mga ito. Doon nagsimulang makaramdam ng kilabot si Tatay Magno. Biglang sumagi sa isipan ang sinabi ng kaibigan. Hanggang sa napansin niya si Juan. Bigla itong nagbanggit ng mga katagang hindi niya maintindihan. Tila may kausap na hindi naman niya nakikita. Juan, ano ba yung sinasabi mo? Gutom ka na ba? O baka naman hindi ka lang nakainom kagabi dahil maulan? Tanong ni Tatay Magno. Napatakip siya ng bibig. Biglang huminto si Juan sa tapat ng tahanan. Lumuhod ito at biglang nagpatira pa. Habang hindi pa rin tumitigil sa pagsambit ng mga katagang hindi niya maintindihan. Napakru si Tatay Magno. Nakaramdam siya ng kakaibang kilabot sa nasaksihan. Imbes na sawayin ng kaibigan,
Hinayaan na muna ni Tatay Magno si Juan na tapusin ang ginagawa. Maya-maya pa, tumayo na si Juan at tila may iniihip sa hangin. Samantalang tahimik lang na nagmamasid si Tatay Magno. Alam niyang may mga pinaniniwalaan si Juan na hindi abot ng pag-iisip. Kaya nilirespeto na lang niya kung ano man ang paniniwala nito. Delikato. Dumaan sila dito sa bahay mo, pare. Kahit alam nating wala naman tayong ginagawang masama. Pero namargahan nila tayo. Hanggat di nila nakukuha ang gusto nila. Sigurado akong patuloy lang sila sa paggagambala. Wika ni Juan. Tara na nga muna. Wala akong maintindihan sa sinasabi mo eh. Paano ka naman nakakasiguradong dumaan sila dito? Wala naman tayong nakita pagdating natin. Tanong ni Tatay Magno. Nararamdaman ko lang. Naiwan pa ang presensya nila dito sa lugar. Kailangan nating maghanda. Baka magaya tayo kay Aurelio. Tugon ni Juan. Napakunot ang noo ni Tatay Magno. Ilang saglit lang ang lumipas. Bigla muling bumagsak ang malakas na ulan. Napailing si Juan. Mawawalan ng bisa ang ginawa niyang proteksyon sa lugar. Tumagal ang ulan hanggang sa magdilim ang paligid. Nagpasya si Tatay Magno na wag nang pauwiin si Juan. Alam niyang wala naman itong tutulugan at baka baha sa pinaglalagian nito. Nagdatingan na din mula sa trabaho ang dalawang binata. Nagtataka ang mga ito nang makita na naroon pa si Juan. Tay, bakit andito pa tong kaibigan mo? Hindi pa ba ito uuwi? Tanong ni Jomar. Dito na muna siya, anak. Kawawa naman yung tao kung bigla ko lang papauwiin. Lalo pat ganito ang panahon. Tsaka, nalaman ko kanina. Baha doon sa lugar niya kaya hayaan nyo na. Sige na. Magpalit na kayo na makapagpahinga. May hapunan na doon. Mga anak, hindi masamang tao ang kaibigan ko. Tsaka alam kong hindi ang gagawa ng ikakasama natin. Mukha lang siyang hindi matino. Pero mabuti siyang tao. Tugon ni Tatay Magno. Oo nga, Jomar. Matagal na silang magkasama ni tatay. Ano tay? Inom na lang tayo. Total, wala namang pasok bukas eh. Pampatanggal lamig lang. Sabat ni Kanor. Pero hindi sumang-ayon si Jomar. Tumalikod lang ito at sinarado ang silid. Nagkatinginan naman si Tatay Magno at Kanor. Dati pa man, alam ng dalawa na ayaw ni Jomar kay Juan. Lalo pat ayon dito, tila palagi itong lasing at gusgusin. Dagdag pa ni Jomar, hindi ito magandang ehemplo sa pamilya, lalo na sa ama. Samantala, lumalalim na ang gabi. Hindi pa tulog ang tatlo at patuloy lang sa pagtagay. Habang nagtatawanan at nagbibiruan, biglang may bumagsak sa bubong ng tahanan. Natahimik ang mag-ama at inakalang may lindol. Sa lakas ng pagkalampag, naggalawan ang ibang gamit sa bahay. Shh! Huwag kayong maingay. Hindi yun lindol. Andito sila. Ito na ang sinasabi ko, pare. Aba! Alam niyong tumatagay kami dito eh. Barog, ikaw ba yan? Halika't pumasok ka nang makatagay ka dito. Huwag ka na magdabog. Ikaw din. Baka magsisi ka kapag nagulat ako sa'yo. Panta ni Juan. Tay, lasing na yata tong kasama natin eh. Sinong barog? Tsaka, sa ganitong oras? Natigil sa pagsasalita si Kanor.
nang marinig na umuungol si Jomar. Nasa kwarto niya ito at nauna nang natulog. Napalingon ang tatlo nang maging sunod-sunod ang pagkalampag sa bubungan. Tumayo si Tatay Magno at dali-daling binuksan ang kwarto ng anak. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakaangat ng bahagya si Jomar sa higaan, habang may kung anong bagay ang nakapulupot sa liig. Napasigaw si Tatay Magno. Hindi niya alam ang gagawin ng mga oras na yon. Nakasunod sa kanila si Juan. Bitbit ang karit at may mga kadaga pa itong sinambit bago hinambalos ang nilalang. Nagbuno sila sa loob ng silid, pero hindi ito nakikita ni Nakanor at Tatay Magno. Hindi nila alam kung ano ang tinataga ni Juan. Sumisigaw pa ito sa sobrang galit. Minuto lang ang nakalipas. Biglang napabalikwas si Jomar sa pagkakahiga at naghahabol ng hininga. Dalian niyo. Buksan niyo ang pinto. Ipapakita ko sa mga nilalang na ito kung paano ko sila babalatan ng buhay. Bilisan niyo. Wika ni Juan. Nagkatinginan pa ang dalawa. Wala man silang nakikita, pero naririnig nila ang tinig nito na tila nasasaktan. Patakbong pinuntahan ni Tatay Magno ang pintuan palabas. Napaatras siya ng bahagya. Umihip mismo sa kanya ang malakas na hangin. Nagtayuan ang balahibo ng matanda. Sa kabilang banda, may napansin silang hinihila ni Juan papalabas ng tahanan. Nang naroon na sa pinto, buong puwersa niya itong binalibag habang may katagang binibitawan, kasabay ng mabibigat na salita. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Magno. Tumambad sa harapan niya ang nilalang. Hindi niya inaasahan ang nakita. Nakahandusay ang nilalang na walang saplot habang naliligo sa sariling dugo. Nakatayo naman sa harap nito si Juan, habang nakaamba ang hawak na karit. Sa matapang dyan, magsilabasan kayo na matapos na natin to. Abay, hindi kayo pumipili ng bibiktimahin. Ngayon, harapin niyo ko. Dahil kung hindi, pipira-pirasahin ko tong hayop na to. Hamon ni Juan. Diyos ko, Juan. Pumasok na tayo. Tama na yan. Siguradong matatakot ang mga yan dahil dyan sa hawak mo eh. Hayaan mo na sila. Wika ni Tatay Magno. Umatras si Juan papasok ng tahanan. Hinihingal pa ito habang kinandado pabalik ang pintuan. Hawak ang dibdib habang nagbibigkas ng mga kataga. Inabisuhan niya ang mag-ama na lumikas na muna. Delikado ang magiging lagay ng mga ito sa oras na bumalik ang mga nilalang. Hindi niya matukoy kung anong klaseng aswang ang nakainkwentro. Pero isa lang ang sigurado. Gaganti at gaganti ang lahi nito kaya hindi pwedeng tumagal sila sa lugar. Madaling araw na pero hindi pa rin sila nakakatulog. Nagtimpla ng kape si Jomar habang hawak-hawak ang leeg. Ramdam pa rin niya ang pagkakasakal sa kanya. Pero hindi niya maiwasang maluha. Kung sino pa ang kinakamuhian niya, ito pa ang nagligtas ng buhay. Iniabot niya kay Juan ang mainit na kape, habang kausap nito ang ama at si Kanor. Humingi siya ng pasensya at nagpasalamat. Maraming salamat po. Kung hindi dahil sa'yo, siguro kung ano lang nangyari sa akin, tsaka sa pamilya namin. Kung ano man po yun, delikado nga tayo dito, Tay. Lumipat na muna tayo ng lugar. Doon na lang tayo kila Ate Tina sa Cebu. Pwede naman tayo dun eh. Kanor, tawagan mo si ate nang makipag-impake na tayo. Wika ni Jomar. Oo, tama yun, Magno.
lumikas na muna kayo. Ako na ang bahala dito. Mag-aabiso ako kung sakaling may masamang mangyari. Salamat din sa inyo. Lalo na dito sa ama niyo. Matinong tao ang kasama ko araw-araw. Kaya kahit papano, nagtinuwa ko. Tugon ni Juan. Siya nga pala, Juan. Taga saan ka ba? Sino bang pamilya mo dito? Mukhang wala kang kamag-anak eh. O kahit sinong kapamilya. Tanong ni Kanor. Napapuntong hininga si Juan bago sumagot. Isinalaysay niya ang buhay sa maikling kwento. Isa talaga itong antingero at manunugis ng aswang. Mula nang pinasok ang katungkulan, kinalimutan niya na meron siyang kaanak at pamilya. Ayaw niyang madamay ang mga ito sa mga ginagawa. Pero kahit ganun, lihim niyang pinoprotektahan sa malayo ang pamilya. Napahanga ang magkapatid sa tibay ni Juan, maging si Tatay Magno, sa hinaba-haba ng taon nilang magkasama. Doon pa lang niya nalaman ang makulay na kwento ng buhay ni Juan. Bago pa man pumutok ang araw, umalis na ang mag-ama. Ibinili na lang nila ang tahanan kay Juan. Nagpasalamat si Kanor at Jomar kay Juan dahil sa wakas, nagkaroon na ng rason ng ama para bitawan ang trabaho. Napangiti ang mga ito at niyakap si Juan bago umalis. Makalipas ang ilang buwan, nakibalita sila kung ano na ang nangyayari kay Juan. Naroon pa rin ito sa lugar pero hindi na makapagtrabaho ng maayos. Naputol ang kaliwang kamay nito. Inilahad ni Juan sa liham niya ang mga nangyayari, maging doon sa nagpapahanap ng lechon ni Aurelio. Anak pala nito ang nagpapahanap sa ama at nais na lang sanang sunugin ang bangkay. Namatay pala si Aurelio dahil sa sumpa ng mangkukulam na aswang. Ginawa naman ni Juan ang kagustuhan ng pamilya ni Aurelio. Pero dahil dito, marami siyang naging kaaway. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Tatay Magno dahil sa katapangan ni Juan. Para makaganti, pinapadalhan nila ito ng pera bilang tulong kay Juan. Hanggang sa isang araw, nakatanggap na lang sila ng malungkot na balita. Liham na galing sa kapitbahay sa dating lugar. Pumanaw na si Juan. Nagdalamhati ang pamilya. Yon ang dahilan kung bakit hindi na muling bumalik pa si Tatay Magno sa lugar. Sa kasalukuyan, sobrang tanda na ni Tatay Magno. May mga pamilya na din si Jomar at Kanor. Pero hindi pa rin niya makakalimutan ang kaibigang binuwis ang sariling buhay para sa pamilya niya. Si Juan, ang supulturerong antingero. Kwentong Bayan.